Execration, they have a gold lead dito. Now, 3,000 lang naman. Team Flash, I mean, not 3,000, 300 gold lang naman. It's because of the dual smite, no, na meron tayo dito, Yuko. Mas mabilis sila mag-clear ng mga wave pagdating mismo dito sa lane, and also pag clear din ng ating neutral. So, mas maaga rin makakapag-rotate dito si Carl for the side of Execration. While Team Flash, Yuko, patiently waiting dito sa may bandang damo. Na-mention ko nga din yesterday, madalas talaga kalmado yung Team Flash. Tapos execution yung early game pa lang, balagbagan na, yung hindi makakabawi yung kalaban nila. So ngayon, Mr. pala already using that Dakyao. Tama, ikot lang. Tapos gaya na sabi ni Berting dito, clear lang ng wave. They really want to make Uy! sure na hindi makakagalaw yung Team Flash PH. Grabe ang galawan dito. Helmina going in. Hi, taking a lot of damage. Mamamatay kagad dito si Byron, and that is Byron is down. Team Flash. Nasa pangalan na nila, Yuko. Team Flash with the flashy plays, pero mukhang Helmina will be able to spot out Carl dito. But Carl on this pay, syempre, I guess talo na lang siya palayo. They already got the first blood, rather nakuha na pala ng Team Flash PH yung first blood dito. So ayaw nang magbigay ng execution ng any other lead. So hold the fort na lang yung gagawin nila probably. Ganda ng simula dito ng Team Flash. Ang ganda rin ng rotation dito nila Helmina. Alam nila na aangat dito si Hyde papunta doon sa mga Lizard. And after, because of that movement, nabasa rin dito ng Team Flash kung paano ba gumalaw ang execution. So talagang nag-research sila this time for this series, Yuko. And first blood nga makukuha dito sa side ng Team Flash, and pwede nilang gawin to as a momentum para makapag-snowball sa mga upcoming crash na meron tayo. Momentum is definitely the word for this, especially na si Shino naka-early. So, kailangan talaga mag-scale tas maging all-in yan. Pero speaking of going all-in, na-appreciate ko yung aggression ni Helmina dito. Multiple times, kung saan-saan natin siya nakikita. Kaya siguro yung execution is always at the edge of their seats. Kasi, pag nakita sila ni Helmina, information given. Tapos, pag nag-jump in pa, it's not something you'd want. May Magma Slam, may Tremor Smash, pero mukhang sa mid lane, tama ang bahan lang muna yung players natin. Just clearing the wave, Carl and Mitsura. Matagal na magtropa to, going for the top lane. So naman dito si Kuya Hyde, just want to get the first tower here at the top. Pero nandito na yung ibang miyembro ngayon ng Team Flash going in, yung ating Yuan ZLZ. Mapapatay ata dito yung Mayan, and yes, he will fall down. Hyde ngayon, mapapatay ba sa kamay mismo na Helmina, but no. Pero kita mo naman yung damage yung binibigay ngayon dito ng ibang miyembro ng Execration dahil Yuan, ZXC and ZLZ is down. That's gonna be a 2-0 in favor of Execration. Sabay TP lang sa bandang gitna. Sabi nga nila sa una, yung mga beat daw nagpapabugbog muna. Pero nakita natin, Execration being able to rock this lineup is pretty good kahit early game pa lang. Kahit na mabilis yung rotation ng Team Flash, okay lang, no problem. Meron naman tayong Mitsura dito na kaya mag Sea of Fate, tapos meron po siyang Bridge of Severance kung kailangan man nilang guluhin yung katapat nila. And as I've said that, objective secured agad. Yup, and ang bilis lang ng pangyayari doon, Yuko, after getting that kill sa may bandang top lane, nakuha kagad nila yung Tyrant dito sa may bandang baba. Naging problema kasi doon sa first tower. Masyadong maaga yung pagpasok dito ni ZLZ, and hindi na kagad nakapag-follow up yung ibang miyembro ng Team Flash. While Execration, aware sila kung paano gumalaw itong Team Flash ngayon. And now, they're going for the bottom lane. Hyde ngayon, medyo masakit yung damage yung binigay dito ni Shino in the tower. Napapush back din at the very least dito si Hyde para hindi matuloy yung plano na initiate ng Team Flash. Pero for now sa mid lane. Byron yan. Ate Yuko, medyo Wala magagawa. makunat-kunat yan. Kaya i-sustain ng mga damage. Pero kita mo yung movements ng isang Yuan, no? May curve. Wala, ganun. Alam nila yung yung limitations ng hero nila dito. And again, Helmina at Supremo sila yung madalas na umiikot. Pero ang sagot na execution dito, we have a 3-hero hunting unit, okay? Meron din tayo Marco Polo, wait for him to scale, let him cook, para makakuha lang siya ng mga kalaban dito. Pero meron isang pumasok na Helmina dito. Ang ganda ng pagkakanakap dito ng Helmina and ZLZ ngayon. Masyado silang malalim, mga kaibigan, sa side ng Execration. And Execration once again makakakuha ng isang membro ng Team Flash, at gusto pa ata nilang kunin si ZXZ dito sa may bandang top lane dahil Carl papasok din dito sa may bandang second tower, but they will just ignore the lineup of Team Flash. Focus lang sila sa goal, Yuko. Get that goal.
Get that goal, get that turret ang nangyayari. 1-3 now on the board na may 2k gold lead pa ang Execration. So I think yung pinag-uusapan natin na offense is the best defense, di ba? Sinasabi nila. And it's working so well for Execration. Kahit si Danny na ine-expect mo, early game pa lang, maybe farm lang dito sa baba. Hindi, sumasama siya dito kay Nakar. Tapos pati si Rafe, nag-jump in din dito. You have the ultimate being popped by Danny. And right on cue, 6 minutes. Under 10 minutes yan, killing spree na ang ating Marco Polo. OMG, Marco Polo, Danny, masyadong maaga para makakuha mismo ng kill streak dito sa game number 1 natin, Yuko. At dahil doon sa kill na nakuha nila, makukuha din nila yung back. And that will be the red back from the side of Team Flash. Unti-unti na kinukuha mismo ng Execration, Yuko, yung mga resources ng Team Flash. Man, wala din kasi magawa masyado yung Team Flash dito because of yung combo ni Mitsura tsaka ni Rafe dito. Something, we discover new things every day. So, grabe din kasi yung control tsaka yung range ni Dakyao dito tsaka ni Zhang Fei. Imagine, di ba? Again, meron tayong Leaping Tide, tapos ang ginagawa lang ni Rafe dito, pop the ultimate Unbridled Outburst. May Leaping Savior pa siya para makapag-jump in and out of situations. Pero Winter Z has the pop, pero mid lane parang may gusto atang patunayan si ZXZ dito. Nako po, kailangan talaga may patunayan dahil hindi pwede matalo yung game number 1. Mahalaga yung game number 1 na actually yung pagdating mismo sa best of 3 because ito yung nag-aano ng momentum nyo pag nakuha nyo yung game number 1, yung game number 2 kasi medyo maging easy muna kayo, hindi nyo kailangan mapunta sa pressure kasi for sure meron namang game 3 na kasunod if ever na matalo sa game number 2. Pero kita mo yung ginagawa ngayon dito ng Execration, ginugulo nila yung formation ng Team Flash. Pinaforce nila yung ibang membro ng Team Flash na pumunta sa gitna just to clear the wave. Pero yung ibang membro kasi na nasa ibang lane, tinatry patayin ng Execration. Like this one, si Helmina magagang up dito sa may bandang damo. Pero makunat yan, isang yan po. Pero kahit papano, nakatake naman siya ng damage sa malakas sa side ng Execration. Samantalang Rappi ngayon, that's gonna be a mirror situation from Helmina na both teams sila pumunta doon sa mga grass na meron tayo. Parang dalawang roamers natin naging bugbog no? Pero sabi nga ni Bibimbap, okay lang kasi pareho naman daw may muscles yung roamers natin dito. They're gonna be fine. Pero tiyan natin kung these teams will still be fine once the objectives are up. Again, Helmina, first dibs para makakita o yung positioning na Execration dito. But ZXC also waiting for his opportunity. Si Carl, tamang klila ng neutral jungle tips pero kami may na-frozen dito. Naku po, si Rafe, Mr. Pogi. Pero mabubuhay pa rin dito si Rafe sa side ng Execration. Back away lang siya. Siyempre, dahil nandun naman ang ating Dakyao, pwede siya tawagin. But Team Flash ngayon, getting that Tyrant na walang kalaban-laban sa side ng Exe. And Exe ngayon, medyo nalungkot dun sa pangalawang objectives dahil hindi nila masyadong na-contest yun. Alam mo, sabihin ko sana, a little bit of an overcommit yon kasi naglapag agad ng Winter is Here si Supremo on this Princess Frost kasi hindi nila nakuha si Rafe, di ba? But I think at least na zone out naman nila yung members ng Execration. With that, they still got the objective. Danny parang gustong kumuha ng kill. Grabe si Danny. Napabagay si Helmina kahit tanky yung support niya. Kita mo, bumiblink in yung character dito ni Danny, si Marco Polo. At wala siyang katakot-takot kasi alam niya na meron siyang Rafe, meron siyang Mitsura na nasa likod. And if ever na tumalon doon si Helmina, hindi natin alam, baka mapatay siya. Pero speaking of papatayin pa dito si Carl sa bibanda sa play. And Carl ngayon, mabubuhay pa rin under the first tower. ZLZ plus ZXZ. That is not a good trade na manggagaling sa kanila dahil yung kanilang baba naman ay nagkakaroon din ng Clash Execration. Talagang focus lang sila sa goal dahil pangalawang second tower na nila to. Pangalawang second tower indeed. Sabi nga natin, Whirlpool Gate lang talaga ni Mitsura. Kahit saan, magtatawag ng tropa yan. And ang daming na-commit ni ZLZ doon kanina. Nag-whatever na siya and nag-whatever ulit. Kaso, hindi pa nila na-commit si Carl. With that information, na dalawang tatlo yung humahabol doon sa ating clash lane. Kaya siguro nagkaroon yung call yung Execration na try natin gumulo naman sa ating farm lane. Pero speaking of gulo, mukhang may gulong mangyayari dito sa ating objective area. But still, amidst all of that, si Carl nakuha naman yung objective. Nakuha ni Carl yung objectives because of the buycam na ginawa mismo ng ibang miyembro ng Execration doon sa may bandang top ng ating Overlord. At ngayon, yung ibang miyembro ng Team Flash, they're patiently waiting. Nagiging maingat sila this time around dahil alam nila na medyo lumalaki na yung kalamangan ng Execration. Both teams, sinesecure nila itong bandang Riverside at gusto nila makakuha ng magandang pwesto dito. Rapi with a low HP. Tingnan natin kung magkakaroon ba Yuko ng konting bakbakan.
Hopefully, yes. Kaso kasi na-shattered eyes kanina si Rafe, kaya na-spotted siya doon. At least the Bridget person did not connect. Pero Rafe, dangerously low. Mitsuka din, tinatamaan dito. Winter is here just to zone the 3 players aside ng Execration, but Byron and Hyde is down. At hindi niya kayang i-take yung damage na binibigay ng Team Flash, and Team Flash ngayon makukuha yung first tower dito sa may bandang gitna, at pwede yata sila kumuha ng Shadow Overlord. Gusto ko yung discipline ng Team Flash PH dito. Pagkakuha ng mid lane turret, which again is the most crucial turret in my opinion, transition agad sila sa objective take kasi hindi naman makukuha or hindi makakapag-steal yung execution. They're very low. Danny did not have his ultimate ready, so wala silang magagawa. So, Team Flash is just trying to balloon yung lead nila further. Para, ito gusto ko lang sabihin, hindi pa natin nakikita yung damage ni Shino dito. Puro Supremo, puro ZXZ pa lang yan. Pag nag-mid game, feeling ko mapapaaray tayong lahat dito eh. Grabe yung nangyayari dito Ate Yuko kasi kung mapapansin mo nagkakaroon tayo ng trade pero yung lamang kasi napupunta pa rin sa side kasi ng Execration. So kahit sabihin mo nagkakaroon tayo ng trade sa objective, Execration still have the upper hand. Speaking of upper hand, U1 is down. ZXZ masyado siyang malalim doon. Napalalim talaga. Nalimutan niya na may leaping tile. Yung problema kasi pag may dakaw yung kalaban bukod sa kaya niyang tumawag ng tropa, pag lumapit ka, pag nag-dive ka, akala mo safe ka, bigla ka pala masisisi. Si Helmina, di ba? Launch up dito, kaso ngayon Shino, jumping in, na-realize na wala siyang kasama. Mahirap kumalaban pag apat sa execution yung nasa mid lane mo. Mayroon pa silang minion wave dito, pero may nag-jump in na isa. Helmina just trying to clear the minions, pero Hyde taking a lot of damage na magagaling dito sa isang Arlie, and Shino ngayon makaka-breach siya. Pero gaya nga ng sabi natin, yung mga objectives and also yung mga trades ay lalamang pa rin ang Execration dahil doon sa kill na yon. A kill for objectives, yes, merong trade Yuko, pero first tower yun. Mahalaga talaga yung towers dito. As we always joke about it, yung Torre hindi bumabalik, diba? Pero yung objectives, yung kakampi mo, okay lang. And gusto kong i-highlight yung statement mo kanina na kahit yung Team Flash page yung umiikot, mas may galaw yung execution. Pero mukhang sumubok si ZXZ doon. Too close for comfort, but I think he was just trying to distract yung members ng execution para makuha nila yung Torre sa farm lane. Trades after trades after trades. This time around, Team Flash ngayon na makakakuha ng objectives dun sa may bandang baba. Nakita mo yung ginawa dito ni ZXZ? Talagang binalak niya lang yung ibang miyembro sa side ng Execration just to prevent na magkaroon tayo ng upcoming clash. Ngayon, wala ng mga first tower. Itong both teams natin. Exposed na yung ating mga jungle. And look at ZLZ going inside Mitsura ngayon. Grabe. Pero I doubt na mapapatay siya dun dahil nandun yung ating Danny and also yung ating Zhangfei. Men, nakakatuwa din kasi madalas si Carl yung may sariling mundo. Tapos yung other 4 members ng Execration, magkakalapit sila to where they are. Habang yung Team Flash naman, I think meron silang full-on 5-man or 5-hero commit. But speaking of commit, tingnan natin sino ang magko-commit sa objective natin dito. You have you have the Whirlpool being fought by Mitsura. Kuha mo na ng tropa. Feeling ko may laban to anytime soon. Yup, Tyrant. Gusto nang kunin ng Execration to, Yuko. May contest ba? Papasok pa dito sa Elvina? I think, yes. Ready, but no! Ang ganda ng pagkakag-shoot dito ni Rafe. Pero dito sa laban natin, dahil ibang miyembro ngayon ng Team Flash ay gustong kumuha ng kill. Helmina going in. Pero kita mo naman yung ginagawa dito ni ZLZ. Just focusing the objectives dito sa may bandang gitna. Getting that second tower. Pero kahit na ganon, Yuko, itong Execration na Team Flash, hindi natin pwedeng sabihin na na one-sided, dikit na dikit yung laban. Tama, kahit sino pwede pang manalo. Akala ko noon maglalaban lang yung Team Flash PH, pero meron silang safety blanket, which is si ZLZ, nandun sa mid lane. Pero naku po, speaking of ZLZ, parang great access sa kanya, hinahabol dito. And will he go 6 feet underground? And he will be killed going over to Carl dito. Pero baka may wala pa pala na laban. Papasok pa ata dito ibang miyembro ng Team Flash. Matlukat ang damage na magagaling sa isang Arlie and U1. Dalawa ang mawawala sa side ng Execration. Mitsura, pulasan ng ibang miyembro ng mga taga-Ete Bataexe. Dahil 3 na lang yung natitira sa kanila at gusto pa atang humabol yung ibang miyembro ng Team Flash. Men, grabe naman yun.
burst kung burst, diba? Sabi ko nga, pag talaga sumakit na si Sheena, magugulat kayong lahat. Pero speaking of Oh my jumping God. in mo kami, nakita na isa sa backline, as the launch connecting as well. Meron tayong Whirlpool being pop, pero nakapon, sinubukan mag-ultimate dito ni Danny, does get one kill. Kaso killing spree going over to Shino. This Arlie is on a different level, but the shutdown goal does go over to Mitsura. May turning the tides. Ang nangyari dito, that was a 3-3 trade in favor, I think, ng Team Flash, solely because nasa kanila yung tempo ngayon. Muntik nang mamatay si Mitsura doon. Ang ganda ng pagkakapasok ni ZLG doon mismo sa isang Mitsura sa side ng Execration. Medyo magkalayo kasi yung tatlong players doon, pero kita mo na rin din yung pagka-counter initiate ni Danny, no, to get a trade kill sa side ng Team Flash. Currently, ladies and gentlemen, 4 ang buhay sa side dito ng Execration, na madaling 3 sa side ng Team Flash. Here comes the skills sa binibigay ngayon ng ibang miyembro ng Exe, pero kita mo naman yung ating GLZ just trying to clear the backline, and that will be Mitsura, pero Helmina is here. Nilamig! Frozen. Nilamig dito si Kuya Hyde, wala siyang jacket, pero kita mo si Carl ay for an eye, dahil goal lang ang gusto niya, and that is the Shadow over the Overlord Vanguard. Ano ba yun? Nakuha, men! Ganon talaga. Kahit maganda yung ginawang play ni Supremo doon, a win and a trade is still a trade going over sa Execration. With that, nagtawag na sila ng mga kampe. A lot more push potential para sa Execration. Parang habang tumatagal, lalong sumasakit yung lineup na Execration dito. I think it's back to the drawing board para sa Team Flash PH dito. Hindi na sila pwede mag-pick off. Siguro pwede sila mag-split push, pero kailangan talaga nakatingin sila kay Mitsura at kay Danny. These two players, they make things happen. They make miracles happen para sa Execration. And look at the items na meron tayo dito. Yung mga players natin, yung mga heroes natin like the Mayin, of course they have the axe dyan para anti-squishy at para hindi rin sila basta mamatay dito. Pero meron ng Daybreaker yung ating Mayin dito. Ibig sabihin, babasag talaga at babasag siya ng armor. Speaking of armor, walang armor dahil wala ring buhay. Si ZLZ once again is down sa side ng Team Flash, and Execration with the Dragons going for the third tower dito sa may bandang top lane. At hindi kayang depensahan yun ng Team Flash at mababasag din ng Exe. They 2 can. second dito sa gitna. Diba, ganun kabilis. If you blink, you could have missed all of that. Pero kami nag-initiate dito. Nag-aambahan lang pala. That was too risky though. But I agree, nagabi din yung ginagawang initiate ng Execration dito. Pagkakuha nila ng 1 kill, tapos 2 turrets, ikot sila, job is not done. Okay? Kailangan dire-diretso yung tempo ng Execration dito. At para hindi na ata makalapit yung Team Flash PH. Nahihirapan Yuko, nahihirapan yung Team Flash dito. It's because of Mitsura eh. Out of nowhere, biglang may marami. Nakakala mo yung Avengers eh, no? Na may portal mula dito kay Doctor Strange, and because of that, na-open mismo yung mga opportunities sa side ng Execution. Gaya na nangyari sa top lane kanina, matay dito si ZLZ, getting that third tower, nakuha yung second tower sa gitna, at nakuha rin yung objective, which is yung Tyrant dito sa may bandang baba. Ang nagiging problema dito ng Team Flash, Yuko, yung position kasi dito ni Arlie. Inaabot siya ng ibang membro ng Exe. Naalala mo kanina yung tumalon si Rafe sa backline, yes. Ganung moments yung mahirap. Gana, Kasi no? kahit sabihin mo talaga na may maple dance ka, wala pag naabutan ka na isang Jiangfei, tapos nasisi ka pa na isang Dakyao, magdadasal ka na lang talaga. And speaking of dasal, tiyan natin sino makakagawa ng Hail Mary play dito because Carl was able to spot out si Helmina. And as of now, Team Flash, masyado nang malaki ang kalamangan ng Execration dito. They're just clearing the minions para hindi mabasag mismo yung mga towers. But look at Rafe. Helmina taking a lot of damage. Samantalang si Kuya Hyde just focusing on the goal dun sa bipad ng baba. 26 seconds bago lumabas ang final boss, Yuko. Eto na yon. Parang kahapon hindi ako umabot sa 20 minutes pero ngayon bumabawi na ang mga teams natin. Goes to show gano'ng ka-close match talaga ang unang series natin today. Yung dalawang roamers na naghahabulan lang. So sweet. Anyway, yung ibang members naman, they're spread all throughout the map. They are positioning themselves para sa next and final big objective, which is yung Tempest Dragon. And final showdown na nga to. Tingnan natin who will get to draw the first blood. 20 minutes na ang ating game.
Hindi pwedeng masyadong mabilis dahil talagang magle-late game pagdating mismo sa game ng HOK. But Danny going in. Shino taking a lot of damage. Pero meron niya resurrection dito. Pero ano ang gagawin ng second life mo? Kung nandun mismo ang isang Yanpo and Shino. Danny is down. Carl as well. And that is a 2-1 exchange. Pero kita mo naman yung suporta rin ng ibang miyembro ng Team Flash doon mismo sa initiate ng execution. Pero yung minions nandito na sa base ng Team Flash PH. So I think Suprema was forced to go back on the launch of dito ang isa. At habang ibang members ng Team Flash Tempest. PH, makukuha lang yung Tempest. Pero mag-steal ba si Carl? Wala silang smite! Yun ang kulang sa side ng execration. Just trying to get that miracle play. Or still rather, but Team Flash surely secure that objectives. Sinigaw ko yung pangalan ni Carl. Sayang kasi wala Naalala ko yung mga steal plays niya dito. And gaya nga ng sabi mo, wala silang nakuha dito. They could not even get yung objective. At the very least, they did try. Kaso ang nangyari, Rafe paid for that with his life. I think nag-overextend si Danny kanina. Keyword Barrage was, the idea was good. Tapos meron din naman siyang pang-resurrect. Kaso masyado atang malalim yung kanyang tinalon dito. And syempre, yung Team Flash PH, they get what they can. Pero ngayon, reset at the very least, kailangan depensahan na execration yung laban na to. Hindi nakapag-smite si Rafe dahil in-FF din kagad siya ng ibang player sa side ng Team Flash. And aware din dito si ZXZ no, na merong smite steal na pwedeng mangyari sa side ng execration. But that is a good call for them. Nakunin kagad yung Tempest dahil alam nila kailangan nila to para makuha mismo yung mga towers sa side ng execration. 5v5 na ngayon mga kaibigan, buhay na ang both teams. But Shino, tinamaan ng third tower, normal, medyo masakit yun. Wala siyang buhay ngayon. Medyo mahapte even for an early Winters here has been popped as well. ZLZ Bilis. nakuha na ang last mid lane turret. So may butas na ang base ng execration. At syempre, mayroon pang mga dragon, mga si Dracarys, lumilipad papapasok sa kanilang base. Team Flash PH, may respeto pa din. They do not want to overextend because aware sila na isang malunod lang sila kay Mitsura, baka mahirapan pa sila dito. So they're still trying to control yung minion wave at dahan-dahan pa silang pumapasok dito. They also want to be able to dodge yung ultimate ni Rafe. Pero naku po ay na, 1v1 ba to? 1v1 ba? I think hindi 1v1 yan dahil ito ay 5v5. Kita mo naman ang ginagawa ngayon dito ni ZXC. Dalawa ang binabata natin dyan sa side ng execration. Carl ngayon mamamatay pero meron siyang resurrection. Pero kita mo naman ang stun na binibigay ngayon dito ng isang Yanpo and Helmina with the squad control. ZXC is still alive at walang mamamatay sa side ng execration doon at mukhang gusto pa nila ng round number 2 dahil si Shino. Uy! Sinasalo Ayun! yung mga water gun ng isang Marco Polo at napakagandang initiate from Rafe. 3-man down sa side ng Team Flash. Alam mo, Rafe and Hyde, they made that happen. They did that. So nakita natin na nag-jump, pinauna si Rafe. Tapos syempre, meron pa tayo si Byron dito. Force field suppression, storm strike, hindi na nakaalis yung Team Flash PH. After taking what? A lot of heads from their opponents. Kailangan nang maglakad pa palapit ngayon ng execration. Gold lead, 1k na lang, pero still consistently, merong gold lead dito ang execration. I think that's a good thing. That's a good thing. Purple being popped as well. Winters here being used. Supremo forced to jump out para lang hindi siya madehado dito. Naku po, ZXC. Dinedepensahan ng third tower pero mamamatay siya. Hindi niya pa mamamatay yung canyon minion dito. Buhay na yung ibang miyembro ng Team Flash. Pero ang call dito ng execution, back muna tayo. Buhay na yung pangalawang Tempest. Pwede nilang kunin to, Yuko. 36 seconds bago mabuhay si ZXC. Men! Grabe, ganun ka-close yung game 1 natin. Di ba kanina, yung Team Flash yung nasa base ng kalaban, they had their eyes on the crystal. But ngayon, execration naman ang kaninang naglalakad. And like what you've said, the next objective is up. And mahirap. Feeling ko kailangan munang i-extend or patagalin ng Team Flash PH to. Hopefully, for 10 more seconds habang hindi nila na bumalik si ZXC. Kasi pag napunta sa execration with Danny, with the Marco Polo, and with Carl on display, that's crazy, mahirap talaga. Tignan natin na, tinawag na yung ating Leon and that will be Faye. Wala pa dito si ZXC, masyado man siya malayo pero before sa agad dito ng ating Team Flash, yung ating Tempest. Hi! Napagad ang 2-man naka from Hinina pero Carl with a triple L will secure the Tempest Dragon and Danny ngayon yung damage ng isang Marco Polo yung umubos sa Team Flash and Team Flash kulasan sa Dinosaur sa alimaw na si Rafe pero nasa ni mga tropa dito ng execration
But still, isa lang ang namatay doon. Ganong katagal, ang daming nangyari, and si Shino lang yung nawala. Still very crucial kasi walang Arlie, but I agree na yung fevered barrage si Danny, it is such a threat every time may laban yung dalawang teams natin. On top of that, habang tumatagal, lalong kumukunan si Rafe. Ang ginagawa ni Mitsura, backline lang siya, safe lang siya kasi they can outlast yung nagiging damage ngayon ni Frost on Supremo. Yup. Grabe yung laban, Yuko. Kanina lamang yung Team Flash, ngayon execration na. Wala na mga towers. Ito na ang mga Dragon. They can still focus on the tower. Pero ang ginagawa ngayon din na ibang Crystal? miyembro ng execration, wala na kami paki sa side ng Team Flash. Dahil rekta na to ng base and execration